Dito sa pagkanta or pag-amin ng mga fake rallyista and inilaglag nga po nila yung kalbong vlogger. Kung di nyo kilala, tingnan nyo sa comment section ang mga Mawinyans ilalagay yung pangalan niya. Ayoko lang banggitin ang pangalan niya. Ayokong pag-initan ako ng vlogger na yan. Alam niyo naman, balahura ang bunganga. Kaibigan ko yan dati or kakilala ko yan dati. Wala kaming masamang tinapay. Pero sa ginagawa niyan to, talagang nalulungkot po ko. Bakit niya to ginagawa kung totoo man? 'Di ba? So, mahaharap daw ito sa kasong cyber libel. Ito yung article, basahin ko na lang mga kuya. Pakita ko sa inyo. So, malamang sasampahan siya ng SMNI ng paninira. Bakit mo kasi palalabasin na mga bayaran yung mga nandun? Yung mga rallyista ni Pastor Quiboloy, bakit mo gustong siraan? Ano ang motibo mo? At sana'y mapaamin ka kung meron mang nag-utos sa'yo nito, kalbong vlogger or Boy Mura. Kilala siya sa Boy Mura. Ang tawag sa kanya, kapitan eh. Si Cap. Naging kapitan ba ng barangay yan sa Baguio? Hindi ako sure eh. Bakit kilala siyang Cap? Tumakbo ba siyang kapitan? Kasi kilala siyang Cap eh. So eto po oh, basahin ko lang ang article mga tat kuya. Maaaring maharap sa kasong cyber libel ang vlogger na si Santo Niño matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Open natin yung article ha. Dinidinay na to ng kapulisan na siya ay asset ng pulis or inutusan ng pulis. And ang sabi nga po pala ng mga bagal na mag-open, ang sabi nga pala ng PNP, may statement na sila na wala silang kinalaman dito at hindi daw tama ang ginawa nitong kalbong vlogger na magsuot ng damit ng pulis or ng uniforme ng pulis. At ang dating kasi dun sa mga interview niyang kalalakihan, malamang nasindak rin yung mga yun at naakit din sa pera. Na ay, vlogger tapos pulis pa, o sige magpa-interview tayo. So parang, bakit siya nagsusuot noon? Baka binigyan siya ng damit na gano'n, may kaibigan siya mga pulis, or maybe kasama nga siya sa crime watch, mga asset ng mga pulis. Alam naman mo, pulis-pulisan siya, hindi naman ito nakatapos ng high school. So, ayan yung article, no? Sa kanyang video, pinalabas nito sa kanyang malisyosong content na may ilang tao na binayaran di umano ang kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa nasabing rally. Ongoing pa yan hanggang ngayon. Oh, bagay na pinasinungalingan ito ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI sa panayam ng SMNI kay PNP National Police PIO Jean Fajardo, yung babae na may ang gupit. Maaaring makasuhan aniya ng misinterpretation at cyber libel si Barsa. Ay, na-disconnect tayo. Ano ba yan? May gurgur moment. Na-disconnect tayo mga tat kuya. O yan, na-reconnect na. May, ano ba yan nangyayari yan? Mukhang, oy nga pala si ano ha, si Ma'am Shikels, may mga ano na naman, may mga witchcraft keme. May ginagawa na naman kurasyon at kung ano-anong voodoo, whatever ha. Usapan natin mamaya sa susunod na vlog. Sabi ng PNP Chief, PIO Chief, Colonel Jean Fajardo, babae, pwede po namin siyang kasuhan ng misrepresentation. Ano ba sabi ko kanina? Misinterpretation? Misrepresentation kasi parang 'di ba? Parang kinakatawan ni vlogger na kalbo ang kapulisan sa pagsusuot niya ng uniforme ng mga pulis, t-shirt ng mga pulis. O, ng misrepresentation at kung nagsusuot pa po siya ng uniforme na identifiable sa PNP, may video nakuna ng video si kalbong vlogger na nakasuot nun. And kasalamuha rin niya ang kapulisan. So I don't know kung ito ay paghuhugas kamay lang ng PNP, baka nga talaga asset nila yan, or may mga kapulisan na nag-utos sa kanya para bulabugin ang successful na rally at masayang rally for Pastor Quiboloy. Right? At kung nagsusuot pa po siya ng uniforme na identifiable sa PNP ay panibagong kaso sa illegal use of service uniform ng PNP. At kung may sinisiraan po siya na ibang tao at ginagamit ang kanyang accounts, YouTube, Facebook, po at kung sino man ang nabiktima, sina Pastor Quiboloy, SMNI, at ang Kingdom of Jesus Christ ay may karapatan po sila, SMNI, Pastor Quiboloy, Kingdom of Jesus Christ, na magsampa ng reklamo at kasong cyber libel. Samantala, tinawag ni National Capital Region Police Office, NCRPO, yada-yada, Police Master Sergeant
Master General, whatever. Jose, hindi ko alam yung title, sorry naman. Jose Melencio Nartates Jr. na How Xiao daw si vlogger na Santo Niño MN. How Xiao. So walang kredibilidad, no? Pero ang dami pong naniniwala sa kanya, mga ko, ang dami niyang followers. Ito ay matapos na pag-alaman na nagpakilala umano itong officer vlogger ng NCRPO. Official vlogger. Oh, may official vlogger ang NCRPO, National Capital Region Police Office. Kumbaga, yung opisina ng mga kapulisan, meron silang official vlogger at si ano daw yan, si kalbong vlogger. Ayon sa general, hindi konektado sa kanila ang taong ito. Well, ano ba talaga, konektado o hindi? Ipinaliwanag pa ng opisyal lahat ng kanilang vlogger ay lehitimong pulis at may guidance sa PNP sa tamang pangangalap ng impormasyon. Kung may vlogger man daw ang NCRPO, totoong pulis daw. So alam mo kung sino ang mga vlogger namin? Yung mga pulis ang vlogger ng PNP kasi pulis nga. Pero yung vlogger na civilian or outside sa amin or hindi miyembro ng kapulisan, paano mo masasabing vlogger namin? They are on their own. Oh. Hindi nila magagawa ang magpakalat ng fake news laban sa SMNI, sabi ni General Nartates. Hindi daw nila magagawa yan laban sa SMNI kay Pastor Quiboloy. Naniniwala ang NCRPO na posibleng may ibang motibo si Ehem sa pagpapakalat ng fake news kaugnay sa ipinost dito mga interview ng kanyang ang dami po kasi. Ang dami niyang in-interview. Mabuti na hanap ng SMNI yung mga kalalakihang yun. Bakit po kasi kayo ginaganon? Anong motibo? Supposed to be magkakampi tayo. Sinong magpapagalaw doon? Hindi naman PNP ang magpapagalaw doon. Ayan, fake rallies. Mga peking rallyista pala yung mga yan. Nabayaran lang daw ni ikinanta ng mga lalaki si Nino Versaga nasa Hakot Rally video. Hay Ginoo ko, ano to? Bakit niya to ginagawa? Ano ang kanyang motibo? Ano ang kanyang end goal? Sino ang nag-utos? Kasi kilala ko si kalbong vlogger. Again, hindi kami magkaaway niyan. Okay? Magkaiba lang kami ng sinusuportahan. Kahit binalahura niya si Miss Maharlika, hindi ko pinagtanggol si Miss Maharlika laban sa kanya. Na tinawag niya si Miss Maharlika ang pokpok, pagendotels, tomboy, kumakain ng kipay sa US. At kung ano ang kamalahuraan, sabi ni Miss Maharlika, wag nating pansinin Maui. How show nga daw na vlogger, so wag nating bigyan ng kredibilidad, 'di ba? Yung isang 'yan. Kapag pinansin natin, matutuwa pa 'yan, 'di ba? Sisikat pa. So, yeah. Hindi pinansin ni Miss Maharlika yan, hindi ko pinagtanggol si Miss Maharlika dahil sa advice si Miss Maharlika nung binabalahura niya noon. Si Miss Maharlika nung unang pagsisiwalat niya ng mga babaeng ahas at kung ano-ano pa. Pero pinagtanggol ko si Miss Maharlika laban kay Monay. Kay kalbong vlogger na si Boy Mura or kapitan nilang tinatawag, hindi ko pinagtanggol dyan si Miss Maharlika. Wala kaming away ni kalbong vlogger. Pero, bakit niya to ginawa? Hindi naman niya hangad na, at sinabi niya yan sa akin dati, wala siyang pakialam kung wala siyang YouTube channel kasi malimit na mabura yung kanyang YouTube dahil nga sa pagmumura, sa violation ng community standards ng YouTube. And baka sa Facebook, ganyan din nangyayari. Paulit-ulit siyang gumagawa ng account, no? Panimula ulit, back to zero ulit. So, mahirap yan sa vlogger, yung ulit ka na naman ng paggagawa ng channel, lalo kung ito ang bread and butter mo, no? Source of income ng vlogger. So, magsisimula ka ulit, mag-aantay ka ng ilang buwan bago kumita. Minsan, hindi pa ma-monetize ang iyong channel, matagal, maliit lang ang napapala. Matagal bago mo maipon yung mga followers mo sa dati mong mga YouTube channel, Facebook page. So, matinding dagok po sa isang vlogger ang mabura ang content. Hindi content, mabura ang mismong channel mo or platform mo. Or account mo sa mga platforms na yan. Pero siya, hindi niya yan iniinda kasi nga sustentado naman ang mga kamag-anak na politiko at may kaya naman sa buhay ang kamag-anak niyan. Or ang lahi nila, yung apelyido ng kilalang itong kalbong vlogger. Hindi niya yan iniinda. So, ano yung dahilan kung bakit siya nag-record ng interview na yan? Dahil hindi naman niya hangad na lumaki yung channel niya. Wala siyang pakialam. May channel o wala, mabubuhay siya. Pero nakilala na kasi siya as vloggers. At sinabi niya sa akin dati na, Maui, kahit ako'y paulit-ulit gumawa ng YouTube, marami akong followers, hahanapin ako ng mga supporters ko.
O kung mapanood mo 'to kalbong vlogger, sinabi mo yan sa'kin, 'di ba? Hindi ako nagsisinungaling dito, alam mo yan. Hindi naman tayo magkaaway, eh. Marami tayong napag-usapan nun kahit isang beses, dalawang beses mo lang ako natawagan. Magkakampi kasi kami niyan dati nung panahon na si PRRD pa yung namumuno. Pinagtatanggol namin si PRRD sa mga dilawan. Grabe niyang murahin noon si ano si BFF Lenlen kaya tuwang-tuwa kami sa kanya. Banat Bay tuwang-tuwa rin sa kanya kaya lang hindi sila okay. No, at hindi rin kasi maganda mga ate at kuya na ganyan yung quality ng vlogger. Hindi sa minamaliit ko siya, pero 'di ba? Kung puro pagmumura at kabalahuraan ang mapapala mo, although nakakaaliw yung ganyan, eh baka mamaya matulad ka dun, right? Kung hinahangaan mo katulad ng paghanga ni Monay diyan sa vlogger na 'yan, ang isang vlogger na puro kabalahuraan ang lumalabas sa bibig, baka in the end balahura ka na rin. Okay lang na maaliw ka pero sa kakababad mo sa araw-araw mong pakikinig ng ganyan baka magulat ka na lang lumalabas na rin yung shoot ng inang word sa bunganga. Well, nasa sa inyo po 'yan, 'di ba? Kung matibay ang inyong prinsipyo at tawag diyan, ang inyong personality na hindi kayo maiimpluwensya ng mga ganyang kabalahuraan kahit na ganyan ang araw-araw yung naririnig at napapanood, nasa sa inyo na po talaga 'yan, 'di ba? Kung matibay talaga ang inyong 'di ba? Integridad and what not, ang inyong breed, ang inyong pagkatao as a whole, pero kung ganito ang protector ng mga vlogger at defender ng kuting administration, tapos nai-involve pa sa di umano'y pang babribe sa mga peking ralista, kuting, jahas, tamba, ganito mga defenders nyo. Good luck sa inyo. Di ba ayaw daw ni Ma'am Shikels ng mga kachipan? Ayaw daw niya ng mga baduy? O, gusto niyan dati itong vlogger na to, bakit naging parang ano na siya, pro BBM na? Katakataka ha? At bakit niya to ginagawa? Hindi naman niya intensyon, wala naman silang sigurong matinding away ni Pastor Kibuloy. Hindi naman niya intensyon na palakihin ng bonggang-bongga yung kanyang channel dahil hindi naman yan, for sure, hindi yan yung kanyang bread and butter. Hindi nanggagaling dyan ang malaking kinikita niya. Hindi naman malaki channel niya, 37,000 lang yung, yung followers niya. Mas malaki pa nga yung Princess Maui 1 natin. 41, 42, 43 na ba tayo? 43K na sa Princess Maui 1. So, ano ang motibo niya? Bakit niya sinisiraan ang rally ni Pastor Kibuloy? May galit siya kay Pastor? Hindi pa naman napapatunayan ng bastos ng babae yun, ng molest siya, or involved sa human trafficking. Bakit siya galit kay Pastor Kibuloy? Kaibigan ni PRRD yan, supporter naman siya dati ni PRRD, itong si Kalbong Vlogger. Bakit niya inaaway ang kaibigan PRRD? May nag-utos ba sa kanya para gawin yan? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.